Kamusta kayo? Sa araw na to, tuturuan ko kayo kung paano magpakilala sa Korean. Step by step to, kaya huwag kayong mag-alala. Mula sa pangalan, nasyonalidad, hanggang sa trabaho. Lahat yan, pag-aaralan natin base sa mga learning materials para sa EPS topic. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin to. Ito yung magiging goal natin for today. Sa dulo ng lesson na to, promise, kaya nyo nang sabihin to ng buong buo at may confidence. Pakinggan nyo muna ng mabuti. Annyeonghaseyo, 저는 Carlo 입니다. Philippine 사람입니다. Okay, ulitin natin ha. Annyeonghaseyo, 저는 Carlo 입니다. Philippine 사람입니다. Last na, pakinggan nyo. Annyeonghaseyo, 저는 Carlo입니다. Philippine 사람입니다. Mukha bang mahirap? Hindi yan. Tutulungan ko kayo. Tara na! So ito yung magiging plano natin. Unahin natin yung pangalan at nasyonalidad. Tapos isusunod natin yung trabaho at pagkatapos niyan pagsasama-samahin natin lahat para sa isang buong introduction. Siyempre, hindi lang salita pati kultura ng pagbati pag-uusapan din natin. At sa huli, mabilis na review, okay? Okay, game. First part, pangalan at nasyonalidad. Dito tayo magsisimula sa pinaka-basic sa lahat, kung paano mo sasabihin kung sino ka at taga saan ka. Okay, unang-una sa lahat, ang pinaka-importanting salita. Annyeonghaseyo. Ito yung formal at magalang na paraan para magsabi ng hello. Pwede itong gamitin kahit anong oras. Sabayan niyo ko ha, dahan-dahan. Annyeonghaseyo. Magaling? Ulit. Annyeonghaseyo. Perfect. Last na, para sigurado. Annyeonghaseyo. Ngayon, syempre, paano naman natin sasabihin na taga-Pilipinas tayo? Ang Philippines sa Koreano ay Philippine. Pakinggan nyo ha, Philippine. Ulitin natin, Philippine. Isa pa, Philippine. Di ba halos kapareho lang ng tunog? Madali lang yan. O, heto pa yung ibang mga bansa. Babasahin ko ng 3 beses bawat isa. Subukan yung ulitin after ko ha. Game. Ang South Korea ay Hanguk. Ulit, Hanguk. Last, Hanguk. Ang Vietnam, Vietnam. Isa pa, Vietnam. Ulitin, Vietnam. Ang Thailand, Taekuk. Sabayan niyo ko, Taekuk. Last, Taekuk. Ang Indonesia, Indonesia. Medyo mahaba, dahan-dahan, Indonesia. Ulit, Indonesia. At ang Cambodia, Cambodia. One more time, Cambodia. At sa huli, Cambodia. Very good. Okay, grammar time. Unang-una natin kailangang tandaan ay itong imnida, imnida. Super importante nito. Ito yung idinidikit natin sa dulo yung isang noun o pangalan para makabuo ng isang formal na pangungusap. Katumbas to ng is, am, o are sa English. Halimbawa, pag dinugtong mo sa pangalan mo, Carlo imnida. Ang ibig sabihin niyan, I am Carlo. Gets? So, mahalaga to. Ano bang pinagkaiba ng statement sa tanong? Madali lang yan. Nasa dulo lang. Pag statement o nagsasabi ka lang ng something, ang gamit natin ay imnida. Pero kapag nagtatanong ka, nagiging imni ka. Pakinggan nyo yung dulo ha. Imnida versus imnika. May konting pagtaas, di ba? Halimbawa, pag statement, Jonan Philippine Saram imnida. At pagtanong, Ononara Saram imnika? Okay, next level na tayo. Ngayon na alam na natin ang pangalan at nasyonalidad, kumpletuhin natin yung pagpapakilala natin. Idagdag natin kung ano ang trabaho natin. Halimbawa, ang salitang doktor sa Korean ay 의사. Sabayan nyo kong bukasin ha, 3 beses. 의사. Ulitit, 의사. Last na, 의사. Okay, tingnan naman natin tong listahan ng mga common na trabaho. Ulitin nyo after ko ha, 3 beses din. Estudyante ay 학생. Ulit, 학생. Last, 학생. Company employee, 회사원. Again, 회사원. Isa pa, 회사원. Worker, 근로자. Again, 근로자. Last one, 근로자. Farmer, 농부. Sabayan nyo ko, 농부. Ulit, 농부. Guru, 선생님. One more time, 선생님. Last na, 선생님. At ang technician, 기술자. Again, 기술자. Huling-huli na, 기술자. Galing! Okay, heto na yung ating second grammar point. Ito yung tinatawag na topic markers, at nin. Para saan ba to?
Idinidikit natin to sa noun para i-highlight, para bigyang diin kung ano ang topic ng pangungusap. At yung rule, simple lang. Pag ang salita ay nagtatapos sa consonant, gamitin ang n. At kapag nagtatapos naman sa vowel, ang gagamitin natin ay nun. Yun lang. Tingnan natin sa isang example para mas malinaw. Sa pangungusap na Carlo nan kulo jaimnidad. Ang topic natin ay si Carlo. Dahil yung Carlo ay nagtatapos sa vowel na O, ang ginamit nating marker ay nan. Ang ibig sabihin ng buong pangungusap ay, si Carlo, isa siyang worker. Gets? Okay, sabihin natin ng buo at dahan-dahan. 3 beses. Carlo nan kulo jaimnidad. Ulit, Carlo nan kulo jaimnidad. At sa huling pagkakataon, Carlo nan kulo jaimnidad. Okay, practice time! Pagsama-samahin na natin lahat ng ating natutunan. Pakinggan natin itong isang halimbawang usapan para makita natin kung paano to gamitin sa totoong buhay. Okay, mauuna si Nichanan. Pakinggan niyo mabuta. Anyo nga sayo? 저는 니차난입니다. 태국 사람입니다. Ang sabi niya, Hello, ako si Nichanan, taga-Thailand ako. Ngayon, subukan nating sabayng-sabay. Game! Anyo nga sayo? 저는 니차난입니다. 태국 사람입니다. Galing! Ulitin natin. Anyo nga sayo? 저는 니차난입니다. 태국 사람입니다. Last na. Anyo nga sayo? 저는 니차난입니다. 태국 사람입니다. At ito na, sasagot naman si Carlo, gamit ang parehong structure. 안녕하세요, 저는 Carlo입니다. Philippine 사람입니다. O diba? Ito na mismo yung goal natin kanina. Ngayon, kaya na nating sabihin. Sabayan niyo ko ha? 안녕하세요, 저는 Carlo입니다. Philippine 사람입니다. Ulit. 안녕하세요, 저는 Carlo입니다. Philippine 사람입니다. Perfect! Last na. 안녕하세요, 저는 Carlo입니다. Philippine 사람입니다. Ngayon, magtatanong si Nichanan. Pakinggan nyo. Carlo sinan 학생입니까? Pansinin nyo, may C after ng pangalan. Yan ay para magpakita ng respeto, parang Mr. or Miss. Tapos, andyan yung topic marker na nun. At syempre, yung pantanong na imnika. Ulitin natin yung tanong ha, 3 beses. Carlo sinan 학생입니까? Again, Carlo sinan 학생입니까? One more time. Carlo sinan 학생입니까? At ang sagot ni Carlo, 아니요, 저는 근로자입니다. Yung 아니요, yan yung formal way para sabihing hindi. Tapos sinabi na niya yung tamang impormasyon gamit ang imnida. Sabihin natin ang sagot niya 3 beses din. 아니요, 저는 근로자입니다. Ulit, 아니요, 저는 근로자입니다. At sa huli, 아니요, 저는 근로자입니다. Okay, sumarunong na tayo magsalita. Pero, hindi lang yan ang importante. Dapat alam din natin yung tamang kilos at gestures. Tandaan, ang pagpapakita ng respeto ay napakahalaga sa kulturang Koreano. Okay, ito yung mga dapat tandaan. Una, kung ang kausap nyo ay mas matanda o may mas mataas na posisyon, dapat kayong yumuko. Pwedeng ulo lang o buong bewang. Yan ang pinaka-common na sign of respect. Pangalawa, kung kaedad mo lang o kaibigan, okay na yung casual na anyong, sabay kaway. Pangatlo, sa mga business setting, madalas may handshake. At heto ang pro tip. Kapag nakikipagkamay sa mas matanda, laging suportahan ang kanang braso nyo gamit ang kaliwang kamay. Tanda yan ng mas malalim na paggalang. Huwag niyong kakalimutan yan ha. Ang galing nyo! Ang dami nating natutunan, di ba? Para sa huling bahagi, balikan natin lahat ng mahalagang salita at parirala. Makinig ng mabuti at subukang sumabay. Ready na for the final review? Eto na yung ating cheat sheet. Babasahin ko lahat ng dahan-dahan 2 beses. Okay, first round. Makinig at sumabay. 안녕하세요. 입니다. 인미까. 는. Philippine 사람. 학생. 근로자. 회사원. 어느 나라 사람입니까? 안요. Okay, ang galing. Second and final round. Para sigurado ng kabisado. Ulit. 안녕하세요. 입니다. 인미까. 는. Philippine 사람. 학생. 근로자. 회사원. 어느 나라 사람입니까? 안요. At para magpaalam sa Korean, ang sasabihin natin ay, Daame to mannayo. Ang ibig sabihin nito ay, see you again next time. Ang ganda, di ba? Ulitin natin. Daame to mannayo. Isa pa. Daame to mannayo.
At sa hulong pagkakataon para sa araw na to, dame, to manayo, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayon. Galing! Hello sa inyo. Naisip nyo ba? Paano kaya magtanong ng ano to sa Korean? Well, kung oo, perfect! Kasi yan mismo yung pag-uusapan natin ngayon. Alalamin natin kung paano magtanong at sumagot tungkol sa mga bagay-bagay sa paligid natin in a super simple and fun way. Tara, simulan na natin. Okay, imagine this. Nasa Korea ka, pumasok ka sa isang convenience store, tapos may nakita kang snack. Mukhang masarap, pero di mo alam kung ano. Or paano kung nasa bahay ka ng isang Korean friend? Paano mo itatanong yung mga bagay na nakikita mo? Yan yung tanong na sasagutin natin ngayon. So, heto na. Ito yung magic phrase para sa araw na to. Igon moyo? Ang ibig sabihin niyan is, what is this? Or ano to? Ulitin natin dahan-dahan lang. Igon moyo? Galing. Ito yung pinaka-importante, kaya tandaan natin to Okay, para masagot natin yung tanong na yan, syempre kailangan natin ng mga salita, di ba? So let's build our vocabulary. Magsimula muna tayo sa mga bagay na, madalas nating makita sa isang opisina. Okay, ready na? Pakinggan nyo ng mabuti yung pronunciation. Tapos sabayan nyo ko Unahin natin, kalendaryo. Sa Korean, yan ay talyok. Sige, sabay-sabay tayo. Talyok, talyok, talyok. Very good. Sunod, salamin. Ito naman ay angyong. Ulitin natin, angyong. Angyong, angyong. Okay, yung panulat o pen, madali lang to. Ballpen. Sabayan niyo ko Ballpen, ballpen, ballpen. At yung huli sa listahan natin for this part, computer, na sa Korean ay kompyuto. Isa pa, kyongpyuto, kyongpyuto, kyongpyuto. Ang galing! Focus muna tayo dito. Ayan, kalendaryo. Tandaan natin, sa Koreano, ito ay talyok. Sige, bigkasin natin ng dahan-dahan at malinaw. Talyok, talyok, talyok. Perfect. Next up, salamin. Sa Korean, ito ay angyong. Okay, sabayan niyo ko ulit 3 beses. Angyong, angyong, angyong. Galing! Ito naman, yung panulat o ballpen. Ang dali lang nito pakinggan, di ba? Sige nga, sabay-sabay tayo. Ballpen. 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 Good job. At para matapos itong first set ng vocabulary natin, heto na, ang computer. Sa Korean, ito ay computer. Pakinggan maigi yung tunog Computer. 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 Ayan, ang galing. Okay. So, may mga bago na tayong salita. Anong susunod? Siyempre, gagamitin natin sila sa isang sentence. Handa na ba kayong bumuo ng mga pangungusap? Pag-aralan natin kung paano sabihin yung it is or ito ay sa Korean. So, ipapakilala ko sa inyo itong dalawang to, iyeyo at yeyo. Ito yung ginagamit natin para sabihin ito ay sa pang-araw-araw na usapan. Hindi siya sobrang formal pero magalang pa rin. So gamit to, pwede na nating i-identify yung mga bagay-bagay. Okay, huwag kayong mag-alala kasi napakadali lang ng rule para dito. Pakinggan nyo kung yung salita ay nagtatapos sa isang consonant o katinig tulad ng N sound sa ballpen, ang idudugtong natin ay iyeyo. So magiging ballpen iyeyo. Gets? Ngayon, kung nagtatapos naman sa vowel o patinig tulad ng E sound sa sige, ang idudugtong natin ay yeyo. Kaya ang kalalabasan, sige yeyo. See? Simple lang, di ba? Sige nga, try natin. Quick practice. Tandaan, yung salitang computer, nagtatapos yan sa vowel. Yung ballpen naman, nagtatapos sa consonant. Okay, isipin nyo sandali. Ano kaya yung tamang ending para sa bawat isa? Ano? Nakuha nyo ba? Ang tamang sagot ay computereyo at ballpeneyo. Yehey! Sige, i-practice natin yung buong sentence. Unahin natin yung computer. Computereyo. 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 Okay, ngayon naman yung sa panulat. Ballpeneyo. 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 Perfect! Galing! Alright, let's level up. Dagdagan pa natin yung alam nating words. This time, focus tayo sa mga gamit na, mga everyday items na madalas nating bitbit. Okay?
Game? Pakinggan niyo ulit at sabayan ako. Unahin natin bag. Sa Korean, yan ay kabang. Ulitin natin, kabang, kabang, kabang. Sunod, yung pitaka or wallet, yan ay chigap. Bigasin natin, chigap, chigap, chigap. Okay, susi naman. Ito ay 열쇠. Sige, try nyo. 열쇠, 열쇠, 열쇠. At panghuli, cosmetics. Sa Korean, ito ay 화장품. Sabay-sabay tayo. 화장품, 화장품, 화장품. Ayan, ang galing. Okay, so, alam na natin kung paano magsabi ng this is a. Ngayon, ano yung kabaligtaran niyan? Paano naman kung gusto nating sabihin na this is not a? Yan yung aalamin natin next. So, ito na yung kasagutan, iga aniyeyo. Ito yung katapat ng natutunan natin kanina. Basically, it means it is not or hindi ito. Ito yung negative form. At ang good news, halos pareho lang yung rule. So madali nyo tong matatandaan. Kung yung word nagtatapos sa consonant, tulad ng kabang, gagamitin natin ng i aniyeyo. So magiging kabangi aniyeyo. Kung nagtatapos naman sa vowel, tulad ng shige, ang gagamitin natin ay ka aniyeyo. So magiging shigega aniyeyo. 'Di ba familiar na yung pattern? Okay, practice time ulit. Imagine this situation. May kaibigan kang tumuro sa family picture nyo tapos nagtanong siya, "Kalyogieyo? Kalendaryo ba to?" Paano mo siya sasagutin sa Korean? Paano mo sasabihin na hindi yan kalendaryo? At ang tamang sagot ay, 아니요, 달력이 아니에요. See? Ginamit natin yung E after 달력. Kasi 'di ba nagtatapos yun sa consonant sound. Ang galing. Sige, i-practice nating sabihin yung buong sagot. 3 times. Game. 아니요, 달력이 아니에요. 아니요, 달력이 아니에요. 아니요, 달력이 아니에요. Perfect. Alright, nasa final stretch na tayo. Para siguradong tumatak sa isip natin lahat, pagsamasamahin natin lahat ng napag-aralan natin ngayon. Ready na ba sa final review? Okay, ito yung mga vocabulary words na natutunan natin today. Let's go through them one by one. Sabayan niyo ko ha, 2 beses lang bawat isa. Ready? 달력, 달력. Next, 안경, 안경. Tapos, 볼펜, 볼펜. Then, computer, computer. And then, 가방, 가방. 지갑, 지갑. 열쇠, 열쇠. At panghuli, 화장품, 화장품. Wow, ang dami na nating bagong alam na salita. At syempre, hindi pwedeng mawala yung mga key phrases and sentences natin. Ulitin din natin 2 beses each. Malinaw ha, simulan natin sa tanong. 이건 뭐예요? 이건 뭐예요? Ngayon, yung mga sagot. 달력이에요. 달력이에요. 시계예요. 시계예요. At yung mga negative sentences. 가방이 아니에요. 가방이 아니에요. At 컴퓨터가 아니에요. 컴퓨터가 아니에요. Grabe, ang galing nyo. Wow, great job today everyone. Sana na-enjoy nyo ang pag-aaral natin at sana marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, tame tomaneo! Kumusta? Ready na ba kayo para sa isang bagong Korean lesson? Perfect! Kung oo, para sa inyo to. Okay, so for today, aalamin natin kung paano ba sabihin sa Korean yung mga bagay-bagay at lugar. Specifically, mga gamit sa bahay at paano natin sasabihin kung nasaan sila. Exciting, di ba? Tara, simulan na natin. So, ang title ng lesson natin for today in Korean ay 위치와 장소. Pakinggan nyo mabuti 위치와 장소. Isa pa, 위치와 장소. Very good. At ang ibig sabihin niyan sa Filipino ay mga lokasyon at lugar. Okay, so paano ba nating sisimulan to? Well, di ba para makapag-describe tayo ng isang lugar, kailangan muna nating alamin yung mga pangalan ng mga bagay na nandoon. Tama? So, unahin natin yung mga common na gamit sa bahay. Okay, first item. Ano to? Isang kama or bed. Sa Korean, ang tawag dyan ay 침대. Pakinggan nyo at ulitin 침대. 침대. One more time. 침대. Sunod naman, itong desk. Sa Korean, ito ay 책상.
Sabayan niyo ko. 책상. Again. 책상. Last one. 책상. Galing! Eto, pamilyar sa lahat. Telebisyon. Sa Korean, medyo hawig din. Pakinggan nyo. Television. Sabihin nyo nga, television. Very good. Last one, television. Okay, ngayon, tingnan natin itong buong listahan. Babasahin ko yung Korean word ng 3 beses, tapos yung meaning niya sa Filipino. Ready? Unahin natin ang bed. Ang Korean niyan ay 침대, 침대, 침대. Next, desk naman. Ito ay 책상, 책상, 책상. Para sa chair, ito ay 의자, 의자, 의자. Ang sofa, halos pareho lang. Sofa, sofa, sofa. Ang television, yung kanina. Television, television, television. Sunod, refrigerator. Pakinggan mabuti. 냉장고, 냉장고, 냉장고. Para naman sa air conditioner, 에어컨, 에어컨, 에어컨. At panghuli, ang closet ay 옷장, 옷장, 옷장. Galing! Feel free to pause this part kung gusto nyong i-practice pa ha. Alright, so ngayon na may mga basic words na tayo, alamin naman natin yung grammar. Paano ba natin sasabihin na mayroon o meron ng isang bagay or wala? Okay? Ito yung first grammar rule natin. Okay, so napakasimple lang nito. Pag gusto mong sabihin na meron or there is, ang gagamitin mo ay 있어요. At kapag wala naman or there is not, ang sasabihin mo ay 없어요. Sobrang importante nito sa daily conversations, so tandaan nyo to ha? So baka napansin nyo may i at ga, 'di ba? Paano malalaman kung alin ang gagamitin? Madali lang to, promise. Titingnan nyo lang yung huling letter ng noun, okay? Kung ang word ay natatapos sa consonant, yung may batchim, sabi nga nila, gagamit tayo ng i. For example, yung 책상. Diba? Ng ang dulo niyan. So, magiging 책상이 있어요. Gets? Pero kung nagtatapos naman sa vowel, like sofa, gagamitin natin ay ga. So, magiging sofa가 있어요. See? Madali lang, diba? Okay, practice na natin sa mga sentences. Babasahin ko bawat isa ng 3 beses ha. Sabayan niyo ko. First one, 책상이 있어요. 책상이 있어요. 책상이 있어요. Okay, next. 의자가 있어요. 의자가 있어요. 의자가 있어요. Good. Ngayon, try naman natin yung wala or 없어요. 텔레비전이 없어요. 텔레비전이 없어요. 텔레비전이 없어요. And last one. 냉장고가 없어요. 냉장고가 없어요. 냉장고가 없어요. Ayan, galing! Alright, practice time. Let's apply what we just learned. Tingnan yung maigi itong picture ng kwarto. Handa na ba kayo sa tanong ko? Okay, here's the question. Pakinggan nyo ha. 에어컨이 있어요? Ulit. 에어컨이 있어요? One last time. 에어컨이 있어요? So, tingin kayo sa picture. Ano kaya ang sagot? Meron o wala? Kung ang sagot nyo ay oo or meron, tama kayo. Ang isasagot natin ay, 네, 에어컨이 있어요. Let's say it together 3 times. 네, 에어컨이 있어요. 네, 에어컨이 있어요. 네, 에어컨이 있어요. Galing! Okay, so, ayan, marunong na tayong mag-usap tungkol sa mga bagay. Ang next step, syempre, pag-usapan naman natin yung mga lugar kung saan natin yung mga bagay na yun makikita. Okay, isa-isahin natin itong mga lugar. Same drill, babasahin ko yung Korean word ng 3 beses. Let's go! Para sa workplace or company, 회사, 회사, 회사. Restaurant naman ay 식당, 식당, 식당. House ay 집, 집, 집. Room ay 방, 방, 방. Ang pharmacy, 약국, 약국, 약국. Yung paborito nating puntahan, convenience store, 편의점, 편의점, 편의점. At last, living room ay 거실, 거실, 거실. Perfect! Okay, for our last grammar point for today, ready na ba kayo?
paano naman natin sasabihin na ang isang bagay ay nasa isang specific na lugar? Dito na papasok yung tinatawag na location particle, e. Super dali lang gamitin ng e. Ang gagawin niya lang, ididikit niyo siya sa dulo ng word for the place. Yun lang. At ang good news, hindi siya nagbabago. Kahit consonant or vowel pa yung dulo ng word, e pa rin. Halimbawa, yung house ay cheap. Pag sinabi mong sa bahay, magiging chibe. Yung room ay pang, so sa kwarto ay pange. See? Easy lang, di ba? Okay, this is it. Pagsasamahin na natin lahat ng natutunan natin ngayon, let's make full sentences. Babasahin ko to ng 3 beses ha. Ulitin nyo rin. Let's start. 집에 텔레비전이 있어요. 집에 텔레비전이 있어요. 집에 텔레비전이 있어요. Next. 방에 침대가 있어요. 방에 침대가 있어요. 방에 침대가 있어요. Ngayon, yung may 없어요 naman, 회사에 식당이 없어요. 회사에 식당이 없어요. 회사에 식당이 없어요. At ang huli, 거실에 소파가 있어요. 거실에 소파가 있어요. 거실에 소파가 있어요. Wow! Nakakabuo na kayo ng complete sentences! Ang galing! Ang galing nyo, grabe. So, para mas tumatak sa isip natin lahat yan, let's have a quick final review, okay? Okay, so para sa ating final review, i-recap natin. Para sa mga bagay, ang natutunan natin ay 침대, 책상, 의자, sopa, television, 냉장고. Para naman sa mga lugar, ito yung 회사, 식당, 집, 방, 약국, 편의점. At yung 3 grammar patterns na super useful, una, noun, i, ka, 있어요. Pangalawa, noun, i, ka, 없어요. At ang pangatlo, place, noun, i, ka, 있어요. Okay, isa pa. Dahan-dahan para mas matandaan natin. Ulitin natin lahat. Ang mga salita para sa bagay, 침대, 책상, 의자, sopa, television, 냉장고. Ang mga salita para sa lugar, 회사, 식당, 집, 방, 약국, 편의점. At ang ating patterns, noun, i, ka, 있어요. Noun, i, ka, 없어요. At place, noun, i, ka, 있어요. Ang galing nyo talaga! 다음에 또 만나요. Hello everyone! Welcome sa ating ika-4 na lesson. Ang title natin for today ay 제사가 지금 뭐해요? 우리tin natin. 제사가 지금 뭐해요? Isa pa. 제사가 지금 뭐해요? Sa Filipino, para lang may idea tayo, ang ibig sabihin niyan ay ano ang ginagawa mo ngayon? Okay, so ano ba ang mga tatalakayin natin ngayon? Well, una, aalamin natin ang ating mga learning objectives o 학습목표. Pagkatapos, syempre, mga bagong salita sa OHI o vocabulary. Sunod yan yung 문법 o grammar. At para magamit natin lahat yan, magkakaroon tayo ng 대화 연습 conversation practice. And to wrap things up, isang mabilis na 최종 복습 o final review. Game? Tara na, simulan na natin sa ating unang bahagi, ang haksip mukpyo o yung mga layunin natin sa pag-aaral para sa lesson na to. Okay, so ano ba ang goal natin? Una, hagoin ng iler maral si ita. Ulitin nyo ha, hagoin ng iler maral si ita. One more time, hagoin ng iler maral si ita. Ibig sabihin, pagkatapos nitong aralin, kaya na nating sabihin kung ano ang ginagawa ng isang tao. Simple, di ba? Pangalawa, moosselhanan ji mutko dedabhal suita. Sabayan nyo ko ha, moosselhanan ji mutko dedabhal suita. Last one, moosselhanan ji mutko dedabhal suita. Ito naman, ibig sabihin, matututo tayong magtanong at sumagot tungkol sa mga gawain. Ayos! Okay, next stop, mga bagong salita. Dito sa section ng OHI, pag-aaralan natin yung mga dungsak-dungsa o yung mga tinatawag nating action verbs. Ito yung mga salitang kilos na madalas nating ginagamit sa araw-araw. Unahin natin to. Tsada. Ulit. Tsada. Isa pa. Tsada. Ang ibig sabihin niyan ay matulog. Okay, yung katabi naman niya, 쉬다. Ulitin. 쉬다. Last time, 쉬다.
Ito naman ay magpahinga. Susunod, yorihada. Ulit, yorihada. Isa pa nga, yorihada. Yan ay magluto. At ito naman, tingnan nyo, kung buhada. Pakinggan nyo ulit, kung buhada. Last na, kung buhada. Ibig sabihin yan, mag-aral. Okay, para sa mga mahilig maging active, undunghada. Sabihin nyo, undunghada. One more time, undunghada. Yan ay mag-ehersisyo. At sa tabi naman, ilhada. Ulit, ilhada. Isa pa, ilhada. Ang ibig sabihin yan ay magtrabaho. Ito naman, madalas nating gawin. Chonhwa-hada. Ulitin natin. Chonhwa-hada. Last na, chonhwa-hada. Ibig sabihin, tumawag. At ang huli nating word for today, shopping-hada. Ulit, shopping-hada. Last one, shopping-hada. Ito naman ay mamili o mag-shopping. Ayan, para mas matandaan natin, i-review natin lahat ng mabilis. So we have tada, matulog, shwida, magpahinga, yorihada, magluto, kumbuhada, mag-aral, undonghada, mag-ehersisyo, ilahada, magtrabaho, chonhwahada, tumawag, at ang huli, shoppinghada, mamili. Galing! Alright, vocabulary check! Ngayon, punta naman tayo sa medyo exciting na part, ang munpop o grammar. At ang focus natin ngayon, sobrang importante nito yung ayo/oyo. So ano ba tong ayo sa oyo? Isipin nyo, ito yung parang magic ending na idinudugtong natin sa mga verbs o pandiwa. Ginagamit natin to para mag-describe ng isang kilos o estado. At ang style niya, informal polite. Ibig sabihin, magalang siya pero hindi sobrang formal. Perfect para sa pang-araw-araw na usapan. Paano ba ito gamitin? Don't worry, madali lang to. May 3 rules lang tayong tatandaan. Rule number 1, kung ang huling vowel ng verb stem ay a o o, ang idadagdag natin ay ayo. For example, yung tsada nagiging tsayo. Gets? Okay, rule number 2, kung yung huling vowel ay kahit ano maliban sa a o o, tulad ng o, to, or e, ang idadagdag naman natin ay oyo. Example, yung shwida nagiging shwioyo. And last rule, pinakamadali. Pag yung verb ay nagtatapos sa hada, automatic na yan, nagiging heyo. Gaya ng kumbuhada na magiging kumbuheyo. Madali lang, di ba? Okay, para mas makita natin kung paano siya gumagana, tingnan natin tong mga example sentences. Una, kallo 씨는 자요. Ulitin, kallo 씨는 자요. One more time. 칼로 씨는 자요. Pangalawa, 프롱 씨는 쉬어요. Ulitin nyo. 프롱 씨는 쉬어요. Last, 프롱 씨는 쉬어요. At ang pangatlo, gamit yung hada verb, 유섭 씨는 공부해요. Sabayan nyo ko, 유섭 씨는 공부해요. Ulit, 유섭 씨는 공부해요. Nice! Galing! So pinag-aralan na natin yung mga salita at yung grammar, di ba? Ngayon, subukan nating pagsamahin lahat yan sa isang totoong usapan. Ready na ba kayo para sa ating Tewa Yonsup? Let's go! So sa dialogue natin, may 2 tayong characters. Sila ay sina Jinzu at si Frong. Pakinggan natin ang pag-uusap nila. Okay, magsisimula si Jinsu. Ang tanong niya ay, Dara 씨는 뭐 해요? Pakinggan niyo ulit. Dara 씨는 뭐 해요? Last time, Dara 씨는 뭐 해요? At ang sagot naman ni Frong ay, Dara 씨는 요리해요. Ulit, Dara 씨는 요리해요. Isa ba? Dara 씨는 요리해요. Magtatanong ulit si Jinsu. Ang sabi niya, 니차는 씨도 요리해요? Ulit, 니차는 씨도 요리해요? One more time, 니차는 씨도 요리해요? At ang sagot ni Pyong, 아니요, 니차는 씨는 운동해요. Ulitin nyo 아니요, 니차는 씨는 운동해요. Last na, 아니요, 니차는 씨는 운동해요. Galing! And that's it for our conversation practice. Para siguradong fresh pa sa isip natin lahat ng napag-aralan, magkakaroon tayo ng isang mabilisang 최종 복습 o final review. Ready? Unahin natin ang vocabulary. Let's go through the words one more time. Sabayan niyo ko ng 2 beses bawat isa. 차다, 차다. 쉬다, 쉬다. 요리하다, 요리하다. 공부하다, 공부하다. 운동하다, 운동하다.
ilhada, ilhada, 전화하다, 전화하다. At ang huli, shoppinghada, shoppinghada. Perfect! At syempre, yung mga key sentences natin mula sa dialogue. Balikan natin, 2 beses din bawat isa. 다라 씨는 뭐해요? 다라 씨는 뭐해요? 다라 씨는 요리해요. 다라 씨는 요리해요. 니찬한 씨도 요리해요. 니찬한 씨도 요리해요? 아니요, 니찬한 씨는 운동해요. 아니요, 니찬한 씨는 운동해요. mahusay! 다음에 또 만나! Hello! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Jeoka, Nalsa, Wayoil. Ulitin natin. Jeoka, Nalsa, Wayoil. Isa pa. Jeoka, Nalsa, Wayoil. Ang ibig sabihin niyan, Lesson 5, Petsa at Araw ng Linggo. So ano ba ang mga matututunan natin dito? Well, una, magagawa nating sabihin ang mga araw ng linggo in Korean. Pangalawa, matututo rin tayong magtanong at sumagot tungkol sa petsa. Game na? Simulan na natin! Siyempre, bago tayo bumuo ng mga pangungusap, kailangan muna natin ng vocabulary. So unahin natin yung mga araw ng linggo, or sa Korean, yoil. Okay, simulan natin sa Lunes. Sa Korean, ang Lunes ay 월요일. Pakinggan niyong mabuti. 월요일. Ulit, 월요일. Ang Martes naman ay 화요일. Sabayan niyo ko, 화요일. Isa pang beses, 화요일. Sunod, para sa Miyerkules, ito ay 수요일. Okay, pakinggan. 수요일. One more time, 수요일. Para naman sa Huwebes, ang sasabihin natin ay 목요일. Subukan nyo, 목요일. Ulitin natin, 목요일. Biyernes na! Sa Korean, ito ay kumyoil. Bigkasin natin, kumyoil. Isa pa, kumyoil. At syempre, ang weekend. Para sa Sabado, ito ay 토요일. Pakinggan, 토요일. Ulit, 토요일. At ang huling araw, Linggo. Sa Korean, ito ay 일요일. Ulitin natin, 일요일. Ang galing. Last one, 일요일. Ayan, kumpleto na natin yung 7 araw. So i-review natin lahat ha. Sabayan niyo ko. Simulan natin sa Lunes. 월요일, 월요일. Sunod, 화요일, 화요일. Tapos, 수요일, 수요일. 목요일, 목요일. 금요일, 금요일. At yung weekend, 토요일, 토요일. At 일요일, 일요일. Perfect! Okay, meron pa tayong ilang related words na kailangan nating malaman. Unahin natin ang kahapon. Sa Korean, ito ay 어제. Pakinggan nyo, 어제. Ulit, 어제. Para naman sa ngayon, ang salita ay 오늘. Sabihin nyo, 오늘. Ulit, 오늘. Yung bukas naman ay nail. Try nyo, nail. Isa pa, nail. Tapos yung weekend, ito ay 주말. Pakinggan, 주말. Ulit, 주말. At syempre, kung may weekend, may weekday. Ito naman ay 평일. Ulitin natin, 평일. Last time, 평일. Ngayon, may mga bago na tayong salita, di ba? Alamin naman natin kung paano sila gamitin. Dito na tayo sa ating unang grammar lesson. So ito yung particle na e. Simple lang to. Ginagamit natin ang e at idinidikit sa mga salita na tumutukoy sa oras o panahon tulad ng mga araw ng linggo. Ito yung nagpapakita kung kailan nangyari yung isang bagay. Tingnan natin tong mga halimbawa para mas malinaw. Unang sentence, 월요일에 일해요. Ang ibig sabihin niyan, nagtatrabaho ako tuwing Lunes. Pakinggan niya ulit, 월요일에 일해요. Isa pa, 월요일에 일해요. Sunod, 금요일에 영화를 봐요. Nanunood ako ng pelikula tuwing Biyernes. Ulitin natin, 금요일에 영화를 봐요. Last one for this, 금요일에 영화를 봐요. At itong panghuli, 주말에 쉬어요. Ibig sabihin, nagpapahinga ako tuwing weekend. Okay, pakinggan, 주말에 쉬어요. Ulit, 주말에 쉬어요. Okay, practice time. Subukan natin gamitin yung natutunan natin. Tingnan nyo lang yung picture dyan, tapos kompletuhin natin yung conversation. So ang tanong dito ay, 오늘이 무슨 요일이에요? O anong araw ngayon? Tingnan niyo yung kalendaryo, ano kayang dapat isagot ni na? I'll give you a few seconds to think. Ano, nakuha nyo ba?
Ang tamang sagot ay toyoilyeyo. Ang ibig sabihin, Sabado ngayon. Ang galing! Pakinggan natin ulit yung sagot. toyoilyeyo. Isa pang beses, toyoilyeyo. Mahusay! Ngayon, punta na tayo sa ating second grammar point. Ito naman yung kung paano natin sasabihin na tapos na o nangyari na ang isang bagay. Gagamit tayo ng past tense. Medyo simple lang ang rules nito. Kapag ang huling vowel ng verb ay a or o, ang idadagdag natin ay as. For example, yung tsada magiging chassoyo. Pakinggan nyo, chatsoyo. Ulit, chatsoyo. Ngayon, kung ibang vowel naman tulad ng o, to, or e, ang idadagdag natin ay ot. Yung mukta, for example, magiging mukgossoyo. Subukan nyo, mukgossoyo. Ulit, mukgossoyo. At para sa mga verbs na nagtatapos sa he, nagiging het siya. So yung irada ay magiging ihessoyo. Pakinggan, ihessoyo. Isa pa, ihessoyo. Okay, gamitin natin sa pangungusap. Unang example, 작년에 한국에 왔어요. Pumunta ako sa Korea last year. Pakinggan nating mabuti. 작년에 한국에 왔어요. Ulit, 작년에 한국에 왔어요. Sunod, 어제 빵을 먹었어요. Ang ibig sabihin, kumain ako ng tinapay kahapon. Ulitin natin. 어제 빵을 먹었어요. Isa pa, 어제 빵을 먹었어요. At yung huli, 지난주에 쇼핑했어요. Ito naman ay, nag-shopping ako last week. Okay, pakinggan. 지난주에 쇼핑했어요. Muli, 지난주에 쇼핑했어요. Wow, ang galing ninyo, ang bilis! So bago tayo maghiwalay, mag-review muna tayo ng mabilis para sigurado na tanda pa natin lahat ha? Sige, unang-una, paano mo itatanungin Korean yung anong araw ngayon? Tumpak, ang sasabihin mo ay, 오늘이 무슨 요일이에요? Basahin natin ulit. 오늘이 무슨 요일이에요? Okay, isa pa. Paano mo naman sasabihin na, pumunta ako sa Korea noong nakaraang taon? Magaling, ang sasabihin mo ay, 작년에 한국에 왔어요. Basahin natin ulit. 작년에 한국에 왔어요. Ayun, hanggang dito na lang muna tayo for this lesson. Keep practicing. Makita-kita tayo ulit. 다음에 또 만나요. Okay, game na. Simulan na natin ang lesson for today. Sabihin natin ng sabay-sabay in Korean. 제6과 하루 일과. Ulitin natin. 제6과 하루 일과. Ang ibig sabihin niyan, simple lang. Lesson 6, daily routine. So ano ba mga pag-aaralan natin ngayon? Well, una, 어휘일, mga salita tungkol sa oras. Tapos, 문법일, yung grammar na s, nida, /ka. Sunod, 어휘2, mga salita naman about sa daily routine o ilgwa. And then, 문법2, yung eso. At syempre, sa dulo, magkakaroon tayo ng mabilis na review para sigurado tayong tanda pa natin lahat. O diba? Tara, let's go! Okay, unahin na natin yung unang set ng ating vocabulary. Ito ay tungkol sa sigan o sa Tagalog, oras. Alam nyo, super useful nito sa pang-araw-araw na usapan, kaya makinig tayong mabuti ha. Okay, first word. Para sa umaga or AM, ang tawag dyan ay o-jon. Pakinggan nyo ha, o-jon. Ulit, o-jon. Ngayon, para naman sa hapon or PM, ito ay ohu. Sige nga, sabihin nyo, ohu. One more time, ohu. Madali lang, di ba? Next, yung oras or hour sa English ay she. Ulitin natin, she. She. At yung minuto naman ay bun. Last time, bun. Bun. Ayan, perfect. Okay, next naman. Ito yung mga parts of the day. Para sa umaga, ang salita ay achim. Pakinggan nyo, achim. Ulitin natin, achim. Yung tanghali, chomshim. 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 Para naman sa gabi, yan ay chonyok. 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 At kapag sobrang gabi na, yung deep night, ang tawag dyan ay pam. 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 So, buuin natin. Achim, chomshim, chonyok, at pam. Galing! So, paano ka naman magtatanong kung anong oras na? Simple lang, ang itatanong mo ay, 지금 몇 시입니까? Pakinggan yung mabuti at subukang ulitin. 지금 몇 시입니까? Medyo dahan-dahan. 지금 몇 시입니까? One last time. 지금 몇 시입니까?
Ang ibig sabihin niyan, anong oras na ngayon? At syempre, kung may tanong, may sagot. Tingnan natin tong orasan. Kung tatanungin ka ng 지금 몇 시입니까? Ang isasagot mo ay 8시입니다. Ulitin natin, 8시입니다. Last one, 8시입니다. Ibig sabihin, it's 8 o'clock. O, kita nyo, ginamit natin yung she na pinag-aralan natin kanina. Alright, let's move on sa ating unang grammar point. Super importante nito guys kasi ito yung formal sentence ending sa Korean. Ito yung paraan para magpakita ka ng respeto. Pag-aaralan natin ang s, nida para sa mga statements at yung s, nika para naman sa mga tanong. So yun nga, itong mga endings na to, ginagamit sa mga formal na sitwasyon. Tandaan nyo lang ha, pag statement or nagsasabi ka lang ng something, simnida ang dulo. Pero pag nagtatanong ka, simnika naman. Yun yung palatandaan, yung ka sa dulo. Now, paano ba natin to dinagamit? Madali lang to, promise. Tingnan nyo, kung yung verb stem ay nagtatapos sa consonant tulad ng mokta, nagiging moksumnida. Sige nga, ulitin natin. Moksumnida, moksumnida, moksumnida. Sa tanong naman, magiging moksumnika. Ulit, moksumnika, moksumnika. Okay, gets? Now, paano kung vowel naman yung dulo? Tulad ng boda, magiging pomnida. Ganito lang, pomnida, pomnida, pomnida. At sa tanong, pomnika, pomnika, pomnika. Ayan, kita nyo yung pattern? Okay, para mas malinaw, heto ang isang example sentence. Basahin natin ng sabay-sabay. 7시에 저녁을 먹습니다. Let's say it 3 times, slowly. 7시에 저녁을 먹습니다. 우렛. 7시에 저녁을 먹습니다. Last time. 7시에 저녁을 먹습니다. Anong ibig sabihin yan? Kumakain ako ng hapunan ng alas 7. Nice! Okay, lipat na tayo sa ating pangalawang set ng vocabulary. This time, ang pag-uusapan natin ay ilgwa. Ano yung ilgwa? Ito yung mga pang-araw-araw nating ginagawa, yung daily routine natin. Okay, simulan natin sa mga pinaka-basic. Yung gumising. In Korean, that's ironada. Sabayan niyo ako. Ironada, ironada, ironada. Good. Yung maghugas, shitta, shitta, shitta. Pag kumain naman, shiksahada, shiksahada, shiksahada. At yung pumasok sa trabaho, chulgunhada, chulgunhada, chulgunhada. Okay, tingnan nyo itong mga larawan. It helps a lot, di ba? Subukan nyo ngang ituro kung alin dyan ang iranada. Ayon, tama. Yung kasunod, yan yung sitta. Tapos siksahada at yung huli papuntang office, chulganada. Mas madaling tandaan kapag may picture, no? Okay, second batch na tayo ng verbs. Kung may papasok sa trabaho, meron ding umuwi galing trabaho. Ang tawag dyan ay 퇴근하다. Ulitin natin, 퇴근하다, 퇴근하다, 퇴근하다. Pag naglinis ka naman, that's 청소하다, 청소하다, 청소하다. Yung mamasyal or mag-stroll, 산책하다, 산책하다, 산책하다. At yung huli, makipagkita sa kaibigan, ang sasabihin mo ay 친구를 만나다. Dahan-dahan, 친구를 만나다. One more, 친구를 만나다. Last time, 친구를 만나다. Galing! Heto, isang perfect example. Tignan nyo yung drawing. Anong ginagawa niya? Tama, siya ay nagsasanchekhada, namamasyal siya. Si sanchekhada. Okay, great job so far. Tuloy na natin sa ating pangalawang grammar lesson for today. This time, pag-aaralan natin yung location particle na eso. Napaka-importante nito kaya tutok lang tayo. So ano nga ba tong ESA? Ganito lang kasimple yan. Ginagamit mo ang ESA pagkatapos ng isang pangalan ng lugar para sabihin kung saan mismo nangyayari yung isang action o kilos. Tandaan nyo yung keyword, action. At alam nyo ba, dito madalas nalilito ang marami. Ano ba yung pinagkaiba ng ESO at saka ng E? Okay, pakinggan nyo to. Yung ESO, ginagamit mo pag may action na nangyayari sa lugar. Example, kungon ESO undong hamnida. Ibig sabihin, nag-eehersisyo sa parke. May ginagawa, di ba? Yung E naman, ginagamit pag sinasabi mo lang kung nasaan ang isang bagay o tao. Example, kungone isimnida. Nasa parke. Gets? So pakinggan nyo yung difference ulit.
공원에서 운동합니다 versus 공원에 있습니다. malinaw, di ba? Okay, isa pang example para sa eso. Para sure na gets natin. Basahin natin to, 휴게실에서 신문을 읽습니다. Sige, sabayan niyo ko, dahan-dahan. 휴게실에서 신문을 읽습니다. Ulitin, 휴게실에서 신문을 읽습니다. One last time. 휴게실에서 신문을 읽습니다. Ibig sabihin yan, nagbabasa ng dyaryo sa lounge. Wow! Ang galing! Ang bilis ng oras. Ngayon, para siguradong tumatak sa isip natin lahat ng napag-aralan, magkakaroon tayo ng isang mabilis na review. Ready na ba? Okay, review muna tayo ng mga importanteng salita. I'll say it twice, sabayan niyo ko. Simulan natin sa parts of the day. 아침, 아침, 점심, 점심, 저녁, 저녁. Good. Para sa oras, she, 분, 분. Ngayon yung mga verbs, 일어나다, 일어나다, 식사하다, 식사하다, 산책하다, 산책하다. At yung huli, 출근하다, 출근하다. Ang galing! Ngayon naman, yung mga importanteng pangungusap, pag magtatanong ng oras, 지금 몇 시입니까? Ulit, 지금 몇 시입니까? Para sumagot, 8시입니다. 8시입니다. Example ng statement, 7시에 저녁을 먹습니다. 7시에 저녁을 먹습니다. At yung huli, gamit yung eso. 공원에서 운동합니다. 공원에서 운동합니다. Perfect! Great job keeping up! At dyan na nagtatapos ang ating lesson for today. Galing nyo! Tami tumanayo! Hello! Welcome sa ating lesson. Ang pag-aaralan natin ngayon ay 제7과 계절과 날씨. Sige, sabayan nyo ako ha. 제7과 계절과 날씨. Galing! Isa pa ha. 제7과 계절과 날씨. So, ito yung mga tatalakayin natin. Magsisimula tayo sa vocabulary para sa mga seasons, tapos yung unang grammar rule natin. Pagkatapos niyan, dadagdagan natin yung vocabulary natin for weather at may isa pa tayong grammar rule. And syempre, sa dulo, magkakaroon tayo ng mabilisang review. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! Okay, unahin na natin ang ating unang set ng vocabulary o sa Korean, ohui. Pag-uusapan natin ngayon ng 4 na season sa Korea o sagejeol. Ayan, ito yung 4 na seasons nila. Una, meron tayong 봄 o spring. Sunod, ang paborito ng halos lahat, 여름, summer. Tapos, meron ding 가을 for autumn. At syempre, ang malamig na 겨울, winter. Isa-isahin natin ang mga to. Okay, first season, spring. Sa Koreano, sasabihin natin to bilang 봄. Sige nga, sabihin natin ng 3 beses. 봄, 봄, 봄. Sunod naman, summer. Ang katumbas nito sa Korean ay 여름. Sabay-sabay tayo 여름, 여름. At isa pa, 여름. Ngayon, autumn naman. Sa Koreano, ito ay 가을. Ulitin natin ng 3 beses 가을, 가을, 가을. Perfect! At ang ating pang-4 at huling season, winter. Ang salita para dito ay 겨울. Sige, sabihin natin. 겨울, 겨울, 겨울. Alright, nice one. Ngayon, alam na natin yung mga pangalan ng seasons, paano naman natin sila gagamitin sa isang sentence? Dito na papasok yung ating unang grammar lesson o 문법, ang PIP, irregular verbs. So medyo technical yung description pero simple lang talaga to. Kapag yung dulo ng isang verb or adjective ay yung letrang B at yung kasunod niya ay isang vowel, yung B na yon papalitan natin magiging siyang U. Para mas malinaw, tingnan natin yung examples. Okay, for example, yung salitang 춥다 na ang ibig sabihin ay to be cold. Applying the rule, nagiging siyang 추워요. Kaya kung sasabihin mong the weather is cold, ang sentence ay 날씨가 추워요. Ulitin natin, 날씨가 추워요. Isa pa para di makalimutan, 날씨가 추워요.
Isa pang example para mas klaro, yung salitang dopta or to be hot, ito naman nagiging dowoyo. So kung sasabihin nating summer is too hot, ang sentence natin ay 여름은 너무 더워요. Sige, sabayan niyo ko. 여름은 너무 더워요. Ulit pa, last one, 여름은 너무 더워요. Galing! Ngayon may idea na tayo sa Bob Irregular, dagdagan pa natin yung mga alam nating salita. This time, pag-usapan naman natin yung mga words para i-describe yung panahon o nalshi. Okay, so ito yung mga common descriptions para sa weather. Una, tatathada ay to be warm. Tapos, dopta, to be hot. Next, 시원하다, to be cool. Yung isa pa, 춥다, to be cold. Meron din tayong 비가 오다, to rain. At yung huli, na exciting para sa atin, 눈이 오다, to snow. Dito, sa kaliwa, yan yung warm o tathada. Sige, sabihin natin. Tathada, tathada, tathada. Okay, doon naman sa kanan, yan yung cool o 시원하다. Let's say it 3 times. 시원하다, 시원하다, 시원하다. Ito naman, sa kaliwa, hot o dopta. O, pamilyar, di ba? Ito yung ginamit natin sa grammar rule kanina. Sige, bigkasin natin. Dopta, dopta, dopta. At yung kabaliktaran niya, cold o chupta. Ito rin yung isa pa nating example. Sabihin natin, chupta, chupta, chupta. Nice one! Ngayong marami-rami na tayong alam na pang-describe ng weather, paano naman kung gusto nating sabihin na hindi ganun yung panahon? Well, dito na papasok yung ating pangalawang grammar lesson, yung paggawa ng negative sentences gamit ang salitang an. Sobrang dali lang ng rule na to, promise. Para maging negative yung isang simpleng pangungusap, ilalagay mo lang yung salitang an bago mismo yung verb o adjective. Ganun lang siya kasimple. For example, yung sentence na biga wayo means it's raining. Ngayon, para sabihing it's not raining, lalagyan lang natin ng an bago yung wayo. Kaya ang kalalabasan ay biga an wayo. Sige, sabayan niyo ko, biga an wayo. Ulit, biga an wayo. Last one, biga an wayo. Pero teka, may isa lang tayong special rule na kailangang tandaan. Para sa mga verb na ang dulo ay hada, yung an ay hindi natin ilalagay sa pinakaunahan. Instead, isisingit natin siya sa pagitan ng noun at ng hada. Halimbawa, para sabihing I'm not working today, ang tama ay 오늘은 일 안 해요. Sabihin natin, 오늘은 일 안 해요. Ulit pa, 오늘은 일 안 해요. Okay, that was fast! Oras na para sa isang mabilis na review ng lahat ng ating napag-aralan. Okay, review muna tayo ng ating vocabulary. Uulitin ko ang bawat isa ng 2 beses ha. Ready? Para sa seasons, 봄, 봄, 여름, 여름, 가을, 가을, 겨울, 겨울. Ngayon, para naman sa weather, 따뜻하다, 따뜻하다, 덥다, 덥다, 시원하다, 시원하다, 춥다, 춥다. And yung dalawang actions, 비가 오다, 비가 오다, 눈이 오다, 눈이 오다. Sige, i-review naman natin yung ating mga sample sentences. 2 beses din bawat isa. Para sa V irregular, 날씨가 추워요, 날씨가 추워요. At 여름은 너무 더워요, 여름은 너무 더워요. Ngayon, para sa negation, gamit yung an, 비가 안 와요, 비가 안 와요. At yung special rule para sa hada, 오늘은 일 안 해요, 오늘은 일 안 해요. Ang galing! At bago tayo magtapos, may tanong ako para sa inyo para makapag-practice kayo. 오늘 배운 표현을 사용해서 지금 날씨가 어때요? Ibig sabihin, gamit yung mga natutunan natin ngayon, subukan yung i-describe kumusta ang panahon dyan sa pwesto ninyo. Mainit ba? Umuulan? I-try nyo lang. Dami to manayo! Je, pargwa, kachok, kwa, 친구. Hello! Para sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay Chapter 8 na tungkol sa pamilya at mga kaibigan. Okay, heto ang magiging flow ng lesson natin. Uunahin natin ang vocabulary para sa pamilya at mga honorifics. Tapos isang grammar point. Sunod, vocabulary naman para sa itsura at ugali. At isa pang grammar point.
At para ma-practice lahat, magkakaroon tayo ng conversation at isang final review. Simulan na natin. Ito ang Aralin 8, Pamilya at mga Kaibigan. So, ano ba ang mga layunin natin dito? Una, ito. 가족과 친구에 대해 묻고 대답하기. Ulit, 가족과 친구에 대해 묻고 대답하기. Isa pa, 가족과 친구에 대해 묻고 대답하기. Ang ibig sabihin nito, matututo tayong magtanong at sumagot tungkol sa ating pamilya at mga kaibigan. Yung pangalawa naman, heto, 외모와 성격에 대해 말하기. Again, 외모와 성격에 대해 말하기. Last one, 외모와 성격에 대해 말하기. Dito naman, matututo tayong mag-describe ng itsura at ugali. Okay, punta na tayo sa ating unang set ng vocabulary. Ito ay tungkol sa mga salitang panggalang o honorifics, lalo na kapag pamilya ang pinag-uusapan. Magsimula tayo sa salitang bahay. Ang common word ay chib. Ulit, chib. Isa pa, chib. Chib. Pero kapag gusto nating maging magalang, ang gagamitin natin ay tek. Ulit, tek. Isa pa, tek. Dek. Sunod, para sa edad, ang karaniwang salita ay nai. Ulit, nai. Isa pa, nai. Nai. Ang honorific form naman ay yonse. Ulit, yonse. Isa pa, yonse. Yonse. Para naman sa pangalan, ang salitang ginagamit natin ay irem. Ulit, irem. Isa pa, irem. Irem. Ang panggalang na version ay songham. Ulit, songham. Isa pa, songham. Songham. Okay, next, kain. Ang verb ay mokta. Ulit, mokta. Isa pa, mokta. Mokta. Ang honorific nito ay dushida. Ulit, dushida. Isa pa, dushida. Dushida. At panghuli, para sa tulog, ang karaniwang verb ay tsada. Ulit, tsada. Isa pa, tsada. Tsada. At ang honorific form ay chumushida. Ulit, chumushida. Isa pa, chumushida. Chumushida. Ngayon naman, tutukan natin ang ating unang grammar lesson. Ito ay ang paggamit ng ushi para magpakita ng paggalang. So paano ba ito gamitin? Simple lang. Dinudugtong natin ang ushi sa dulo ng isang verb. Kung ang verb stem ay nagtatapos sa consonant tulad ng sa salitang ikta, ang idadagdag natin ay ushi. Ang magiging itsura niya ay ganito. 읽으십니다. Ulitin natin. 읽으십니다. Last na, 읽으십니다. Pero kung nagtatapas naman sa vowel ang verb stem tulad ng kada, ang idadagdag lang natin ay shi. So magiging ka십니다. Ulit, ka십니다. At sa pa, ka십니다. Sige nga, subukan natin ang natutunan nyo. Isang mabilis na practice lang. Okay, unang tanong. Sino ang nasa larawan? O who is this? Ano sa tingin nyo? Ang tamang sagot ay A, haraboji. Haraboji. Ang ibig sabihin niyan ay lolo. Pangalawang tanong, ano naman ang honorific word for house? Ang sagot ay A, tek. Tek. Galing! Okay, next set of words na tayo. This time para naman sa pagdidescribe ng itsura at ugali ng isang tao. Unang salita para sa matalino o smart, toktokhada. Ulit, toktokhada. Isa pa, toktokhada. Toktokhada. Pangalawa, para sa isang taong masigla o active, hualbarhada. Ulit, hualbarhada. Last na, hualbarhada. Hualbarhada. Pangatlo, para sa mabait o kind, chinjolhada. Ulit, chinjolhada. Isa pa, chinjolhada. Chinjolhada. At pang-apat, para sa masipag o diligent, pujiranhada. Ulit, pujiranhada. Last one, pujiranhada. Pujiranhada. Dumako na tayo sa pangalawang grammar lesson. Ito naman ay tungkol sa paggamit ng ko para pag-ugnayin ang dalawang ideya. Para siyang at sa Filipino. Tingnan natin itong example. Meron tayong dalawang description. Kigakada na ang ibig sabihin ay matangkad at iepuda na maganda. Gamit ang ko, pagsasamahin natin yan sa iisang pangungusap. Ganito ang kalalabasan. Nichanansinen kigakugo iepumnida. Pakinggan ulit, nichanansinen kigakugo iepumnida. Isa pang beses, nichanansinen kigakugo iepumnida. nichanansinen kigakugo iepumnida.
So ang sinasabi lang natin, si Nichanan ay matangkad at maganda. At para sa ating huling bahagi, pagsasama-samahin natin lahat ng napag-aralan sa isang pag-uusap at isang mabilis na review. Pakinggan natin itong sample dialogue. 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. 우lit. 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. Isa pa. 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. Ang ibig sabihin niyan, ang iyong ama ay matangkad at gwapo. Napansin niyo ba? Ginamit ang 크고 para pagdugtungin ang matangkad at gwapo. At nandyan din ang 으세요 bilang pagpapakita ng respeto. Bago tayo tapos, heto ang isang expression na siguradong magagamit ninyo. Kung sakaling may hindi kayo naintindihan o narinig ng maayos, ito ang pwede niyong sabihin. 한반도 말씀해 주시겠어요? Pakinggan ulit. 한반도 말씀해 주시겠어요? Last na, 한반도 말씀해 주시겠어요? Ang ibig sabihin niyan ay, maaari po bang pakiulit o could you say that again please? Okay, para sa ating review, tandaan lang natin yung mga key points. Para sa paggalang, gamitin natin ang subject marker na kesa. Ulit, kesa. At ang verb ending na ishi o ishi. Again, ishi o ushi. Para naman pagdugtungin ang dalawang ideya, gagamitin natin ng ko. Ulit, ko. At huwag kalimutan itong mga importanteng honorific verbs. Geshida, again, geshida. Deshida, again, deshida. At jumushida, again, jumushida. Dame! To mannayo!